busy o pagod, kayo po ay nandito sa prayer meeting. So salamat po sa inyong pong patuloy na pagdalo at pakikisa sa gawain ng Panginoon. Ako po nagpupuri nagpapasalamat sapagkat tunay na napakabuti ng Panginoon. At noong Martes nga po ng gabi ay medyo napabilis ang takbo. From Las Piñas to Taal ay mahigit 1 oras lamang po. Kaya sabi ni Pastor Sosa, breaking the record. At salamat sa Panginoon sa provision. At minsan po nasabi ni Brother Luis na nung pumunta tayo ng Lemery ay ang pera ko lamang sa aking bulsa ay nasa 40 pesos, yung 2.20 plus mga coins. Hindi ko alam kung gano'ng coins. Pero ganun pa man ay nag-provide ng Panginoon ng panggasolina. At minsan ko na po sinabi sa inyo na ako ay hindi takot mawala ng pera sa aking bulsa. At sapagkat ang Panginoon ay talagang nagpo-provide. So purihin po ang Panginoon ngayong gabi. So muli tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating po mga Bible sa James chapter 1. Isang talata na lamang po ang ating pong basahin. At basahin po natin ang sabay-sabay ang verse 22. James chapter 1, ito po yung title ng mensahe ngayong gabi, but be doers of the word. So nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Ready? Read. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Tayo po lahat ay umuko, pumiti, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sapagkat tunay na dakila ka. Tunay na ikaw po ay tapat at ibinigay mo po sa amin ang ito pong banal na salita upang ito po ay aming pag-aralan at aming pong i-apply sa aming pong buhay. Tunay na kung ito po ay aming i-apply sa aming pong buhay, kung kami po ay susunod sa iyong kalooban, tunay na magiging maganda at maayos ang aming pong buhay sa mundong ito. Salamat po sa gabing ito, sa buhay ng bawat isa. Kami po ay umaasa at nananampalataya, patuloy mo pong didinggin ang panalangin ng bawat isa, ipagkakaloob ang kanila pong inilapit sa inyong pong harapan. Salamat na kami po ay inyo pong minarapat na makatulog sa inyong pong mapagbiyayang trono. Sa gabing ito, dalangin ko po ang Diyos muli, ako'y inyo pong itago sa inyong pong likuran, ikaw ang siya makita, maluwalhati, maparangalan, Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Pagkalooban mo po kami ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita. At dalangin ko po aming Diyos na ang bawat isa'y patuloy mo pong bigyan ng kalakasang espiritual. Maaaring sa mundong ito'y tunay na maraming discouragement sa mundong ito. Sa mundong ito ay maraming ginagawa ang aming kaaway upang kami ay patigilin sa aming pong paglilingkod. Dalangin ko po na ang bawat isa'y tumibay sa pananampalataya. At tulungan mo po kami na katulad ng iyong mga alagad na sila po ay nagpatuloy sa pagsunod sa iyong kalooban. Nawa sa aming pong buhay ay kami din po ay magpatuloy. Katulad ng tinawid po kanina na I shall not be moved. Kami bilang mga Kristiyano, hindi kami dapat matinag, hindi kami dapat matakot sa mga problema na darating sa aming pong buhay. Sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan at higit na mas malaki makapangyarihan sa mga problema, pagsubok na mayroon po kami sa mundong ito. Muli aking Ama, ibinabalik po sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Ito ang nais ng Diyos sa atin ngayong gabi na talagang but be doers of the word. Na hindi tayo tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Na nais ng Diyos talaga tayo ay maging tagatupad sapagkat mawawalan ng kabuluhan ang ating mga napag-aralan, mawawalan ng kabuluhan ang ating napakinggan kung ito po ay hindi natin i-apply sa ating pong buhay. At sa paglilingkod po sa Panginoon, ako po ay hindi po naghihintay ng kapalit. At katulad ng sinabi po ng mga talata o katulad ng sinabi ng mga alagad ng ating Panginoong Jesus sa 2 John, tinan po natin ang ating pong Bible sa 2 John verse 4. Ang sabi po dito, I rejoice greatly that I found all thy children walking in truth as we have received a commandment from the Father.
So kagalakan po namin bilang kami po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang kagalakan namin ay makita kayo na talagang sumusunod sa salita ng Diyos, sumusunod sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang aming kabayaran. So ito yung pinakamagandang kabayaran po sa amin bilang kami po ay nagtuturo o nagbabahagi ng salita ng Diyos. At sabi pa po ng 3 John, verse 3 and 4, sabi po dito, "For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in truth, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." So ito po yung aming talagang kagalakan, na kayo, na mga anak namin sa pananampalataya, o tayo bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, ang kagalakan po namin ay makita kayo na nagiging tagatupad ng salita ng Diyos. At tunay na kalungkutan po namin na ang isang Kristyano ay makita hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, it is not my commandment. Hindi ito aking utos. Kaya huwag niyo sasabihin sa inyong mga kaibigan, huwag niyo sasabihin sa inyong mga kamag-anak, utos po ni Pastor na kami pumunta na sa bahay-sambahan. Utos po ni Pastor na kami sumali sa choir. Utos po ni Pastor na kami mag-pray. Utos po ni Pastor na kami po magbigay ng aming tithes and offering. Utos po ni Pastor na kami magsuot ng ganitong mga damit. Hindi po ito aking utos. It is not my commandment. So lagi natin tatandaan ang mga tinuturo ko sa inyo, ang aking binabahagi sa inyo. Ito'y salita ng Diyos. Ito po ay utos ng ating Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo po ay hindi sumusunod sa utos o kalooban ng Diyos, ang sabi ng Bible, ang sabi ng James chapter 1 verse 22, deceiving your own selves. So kung hindi tayo tagasunod ng salita ng Diyos, hindi tayo tagasunod ni Kristo, ang ating dinadaya ay ang ating sarili. Hindi si Pastor, hindi si Brother Edwin, hindi si Brother Ed, hindi si Ate Ruth, hindi si Brother Luis. At dinadaya po natin ay ang ating sarili, hindi ang Diyos. Kailanman ay hindi natin kayang lukuhin ng Diyos. Walang mawawala sa Diyos kung hindi tayo susunod sa Kanyang mga utos. So mga kapatid, but be doers of the word and not hearers only. Na talaga makikita po natin sa buhay ng mga alagad na sila po ay talaga naging tagasunod. Na sila ay maraming dahilan. Marami silang dahilan para tumigil. Marami silang dahilan para sumuko. Marami silang dahilan para huwag nang mangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi nila yung ginawa ang sumuko. Hindi nila ginawa na sila'y tumigil. So yun din po ang nais ng Diyos sa atin, be doers of the word and not hearers only. So ngayong gabi po mga kapatid, to be a doers of the word, doing God's will, it is a privilege. Ito po'y talagang pribilegyo sa ating lahat. At bakit pribilegyo? Una, it is a privilege sapagkat the more you obey, the more you follow, the more you submit in God's will, in the Word of God, we will overcome temptation. Kapag tayo may patuloy na nagpapasakop at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng verse 12 and 13, tinan niyo po ng Bible. Sa verse 12 and 13, kaya ito po talagang pribilegyo. Pribilegyo ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pribilegyo na maging tagatupad ng salita ng Diyos. Verse 12 and 13, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Verse 13, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot tempted with evil, neither tempted he any man. So mga kapatid, the more we obey, the more we follow, na sinusunod natin, ginagawa natin ang mga utos ng Diyos, we will overcome temptation. Kaya ako sa buhay ko, dumanas na rin ang panghihina.
Pero minsan ko nang sinabi, anong mapapala ko kung ako'y titigil? Anong mangyayari sa buhay ko kung hindi na ako susunod? Anong mangyayari sa buhay ko kung hindi na ako magbabasa ng Bible? Anong mangyayari sa buhay ko kung hindi na ako sasamba? Anong mangyayari sa buhay ko kung hindi na ako magpe-pray? Kung hindi na talaga ako susunod sa salita ng Diyos? So, isa lamang ang sigurado doon, na babalik ako sa dati kong buhay. Kaya mga kapatid, it is a privilege na talagang sumunod to be a doers of the word, sapagkat the more we obey, we will overcome temptation. So sa mundong ito talaga napakaraming tukso. Kaya mga kapatid, ang Diyos, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi nanunukso. Ang tukso ay galing sa dyablo. At walang tinukso ang Diyos na sino mang tao. Ang tukso ay galing sa dyablo. At ito'y magiging kasalanan kapag talagang ginawa mo. So hindi pa yung kasalanan kung hindi mo pa yung ginagawa. Kaya sabi po dito sa verse 10 po natin, then when lust had conceived, it bringeth forth sin. So kapag nagbunga na yung itong ating laman, so ito'y magbubunga ng kasalanan. And sin, when it is finished, so ito'y kasalanan once na ating ginawa. So mga kapatid, mga minamahal, the more we obey God's will, the Word of God, we will overcome temptation. Mapagtatagumpayan natin ang tukso ng dyablo. The more we obey, we will overcome trials. Ang sabi po dito sa verse 3, tingnan niyo po yung Bible sa verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So kapag tayo po'y patuloy na nagiging tagatupad ng salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't quit. Don't surrender. Don't stop. Huwag kang sumuko. Tuloy lang sa pagsunod. Kaya talagang ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ang nagpapatatag sa atin. Hindi tayo titibay kung tayo ay hindi sumusunod sa mga salita ng Diyos. Hindi lalakas ang ating pananampalataya. Hindi madadagdagan ang ating pananampalataya. Kahit mag-pray ka na Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya, pero hindi ka na sumasamba, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagbibigay ng tithes and offering, hindi ka na nag-aakit ng kaluluwa, so hindi ka na umaattend ng prayer meeting, hindi talaga titibay ang iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, the more we obey, the more we submit in God's will, we will overcome trials. Mapagtatagumpayan natin sapagkat ito ang pangako ng Diyos sa ating lahat. But thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos na talagang binigyan tayo ng katagumpayan. Kaya mga kapatid, tuloy lamang po sa pagtupad ng salita ng Diyos. Huwag maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Kaya lagi kong isang ikinukumpara ang buhay ng mga Kristiyano na patuloy na nagiging tapat sa gawain ng Panginoon. At tingnan ang buhay ng ibang Kristiyano na tumigil na sa pagsunod sa salita ng Diyos. Anong buhay meron sila? Amen po ba? So, ang buhay na mayroon sila, yung mga talagang tumigil na, naging maayos ba? Naging maganda ba ang kanilang buhay? Naging successful ba sila sa kanilang buhay? Kaya mga kapatid, ito ang salita ng Diyos, but be doers of the word. So we will overcome temptation, we will overcome trials, and we will overcome troubles. 19:2-21. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to what? Verse 20. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. 21. Wherefore lay apart of filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. So mga kapatid, ang paggawa ng kasalanan talagang ito'y magbibigay sa atin ng problema. Ang paggawa ng kasalanan o pagsuway sa mga utos ng Diyos, ito'y magbibigay sa atin ng problema. Kaya sa buhay ng isang tao, hindi siya tinatantanan ng problema, ay dahil nga
ang isang tao ay hindi sumusunod. Pero kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at mayroon ka mga sabihin na natin kakaibang nangyayari sa buhay natin, yun ay pagsubok. Kung ikaw ay sumusunod. So, dalawang klase po yun. Ang isa ay problema o isa ay pagpapalo. Pero ang isa ay talagang pagsubok. Kapag ikaw, alam mo sa sarili mo, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, ginagawa mo, tagatupad ka ng salita ng Diyos, wala kang ginagawang kalokohan o kabalbalan, so yan ay pagsubok. Amen po ba? Pero kung ikaw, alam mo sa sarili mo may ginagawa kang kasalanan, ay hindi yung pagsubok. So yan ay talagang problema na bunga ng kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, the more we obey God's will, God's word, we will overcome troubles. Kaya it is a privilege. Isang pribilehiyo na tayo maging tagatupad ng salita ng Diyos. Hindi po ito pabigat sa atin. Ito po yung isang napakalaking blessing. Yung mapagtagumpayan ng temptation, mapagtagumpayan ng mga pagsubok, mapagtagumpayan ng mga problema sa mundong ito po ang napakagandang blessings. Kaya mga kapatid, ito ang salita ng Diyos na naging gari sa ating lahat na tuloy lang, magpatuloy. Sapagkat ito ang ginawa ng ating Panginoong Sus at ng kanyang mga alagad. So ang Panginoong Sus ay siya yung mayroon talagang enough reason upang tumigil na, upang wag nang gawin o wag nang pasalin pa yung krus. Meron siyang sapat na dahilan upang wag nang ibigay ang kanyang buhay. Sapagkat siya na may Diyos, walang mawawala sa Kanya kung hindi niya ibigay ang buhay na ito. Wala. So, pero anong ginawa sa Kanya ng mga tao? Siya'y pinahirapan. Siya'y pinako sa krus. Meron siyang sapat na dahilan upang hindi na gawin ang kalooban ng Ama, sapagkat alam ng Panginoon Hesus ang mga taong ito'y patuloy pa rin makakagawa ng kasalanan. Pero ganun pa nga, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tinapos pa rin niya ang kanyang misyon. Ibinigay pa rin niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya tularan po natin ang ating Panginoong Hesus. Meron siyang sapat na dahilan para talikuran ang kanyang misyon, hindi niya ginawa. Sa ating buhay bilang tayo mga Kristiyano, ang ating mga dahilan na ito ay hindi sapat para tayo ay tumigil. At kung tayo ay titigil, susuko, tayo rin ang talo. Sabi nga, winners never win. Diba? So, winners never quit. So, ang nagwawagi ay hindi sumusuko, ang sumusuko ay hindi nagwawagi. So, yun po yung una, it is a privilege, and then the more we obey, or the more we doers of the word, so it is perpetual performance. To be a doers of the word, it is a perpetual performance. Walang hanggang pagtupad. Bakit? Sinabi ba ng Bible, sinabi ba ng salita ng Diyos na after 1 month tumigil ka na? So, Brother Edwin, ilan taon ka ng Kristiyano? 3 years. Sabihin na natin, almost 3 years ka nang sumusunod. Meron bang nabasa sa Bible na after 3 years ay tumigil ka na sa pagsamba? Meron ba sinabi sa Bible na after 3 years tumigil ka na ng pagbabasa ng Bible or pagpe-pray? Wala, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, but be doers of the word, it is a perpetual performance. Ito po'y walang hanggang pagtupad sa mga kalooban ng Diyos. Na habang nandito tayo sa lupa ay talagang gagawin natin kung ano man ang salita ng Diyos, kung ano man ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kung kailan lamang natin gusto. Kasi yun yung marami sa mga Kristiyano ngayon. Kapag gusto ko lang, kapag wala lang akong magawa, pupunta ako sa bahay-sambahan, aatid ako ng prayer meeting, aatid ako ng Sunday service, morning, afternoon. So kapag gusto ko lang magbasa ng Bible, gagawin ko. Pero ang utos sa atin ng Diyos, it is a perpetual performance. Pagdating sa langit,
kalooban pa rin ng Ama ang ating gagawin. At talagang lahat iyon sa langit, sapagkat sa langit wala ng kasalanan. At magkakaroon ng new heaven and new earth, wala na rin kasalanan. Kaya lahat ng ating gagawin, time will come, lahat ito'y kalooban na ng Panginoon. So kaya ito yung ating training ground. Habang nandito tayo sa lupa, ito yung ating training ground. Dito tayo sinasanay ng Panginoon na habang nandito tayo ay talagang gawin na natin maging tagatupad na tayo ng salita ng Diyos. So it is a perpetual performance. So makikita po natin sa mga alagad. Kaya nakakamangha at nakakabili na mga alagad. Tingnan niyo po ang verse 1. James chapter 1 verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, doon po ang mga mananampalataya ay talagang nangangalat. Bakit? Sapagkat sila ay inuusig. So, ibig sabihin na kahit sila po ay inuusig, mga kapatid, though there is discouragement, though there is difficulties and danger in their life, sila po ay naging tagatupad ng salita ng Diyos. Kahit meron silang problema o pag-uusig na pinagdadaanan o kahirapang pinagdadaanan. Tingnan niyo po yung Bible sa Acts chapter 12. Anong nangyari doon sa verse 2 ng Acts chapter 12? Ito po ang ginagawa ng mga tao sa mga sumusunod kay Kristo. Sa Acts chapter 12, ito po yung Acts, itong book of Acts, mga kapatid, mga minamahal, makikita ninyo yung matinding persecution, yung dark ages na tinatawag, dark ages sa buhay ng mga mananampalataya sa tagasunod ng Panginoong Jesus. Acts chapter 12 verse 2. And he killed James. So ito po'y harap-harapan na ipinakita sa napakaraming tao at nasaksihan po ito ng maraming mananampalataya ang kamatayan ni James, the brother of John, with the sword, na si James ay pinugutan ng ulo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ganun pa man, kahit ipinakita nila, nasaksihan nila, na talagang pinapahirapan ng mga mananampalataya noon, sila po ay nagpatuloy na naging tagatupad ng salita ng Diyos. But be doers of the word and not hearers only. At talagang makikita po natin na kahit meron silang kahirapang pinagdadaanan, panganib sa kanilang buhay, anong sabi ni James dito sa Bible? Sa James chapter 1, tingnan niyo po yung Bible, sa James chapter 1, verse 2. My brethren, count it all joy. So, nandun pa rin, hindi nawawala ang kagalakan. Sa aking buhay, lagi ko naman sinasabi ang kagalakan ko talaga ay gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ako'y pupunta sa SM at hindi naman ako magsusulwi doon, kung ako'y pupunta sa SM at wala naman akong iba-Bible study po doon, ang pagpunta sa SM ay naging kalungkutan lamang sa akin. Kung ako'y pupunta sa SM at kakain lamang ako doon, yun ay kalungkutan lamang sa akin. Kung ako'y pupunta sa SM at ako'y magsisini lamang doon, mamamasyal, yun po'y kalungkutan lamang sa akin. Sapagkat ang kagalakan ko po talaga ay sundin ang kalooban ng Diyos. Katulad ni King David, I delight to do thy will, O my God. Yet, thy law is within my heart. So, ang kagalakan ni King David ay talagang sundin ang mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa buhay po ng mga alagad noon, meron pa rin sila talagang kagalakan. Kaya there is joy in serving Jesus. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Maaari meron tayong mga kalungkutang pinagdadaanan sapagkat may problema, pero there is joy in serving Jesus. Pastor Sosa, bakit siya tumagal sa pagpapastor? Maraming pinagdaanan, pagsubok, problema, maraming mga members na naging pasaway, pero lagi pa rin nakangiti. At ang tawag ni Ate Ruth, ni Pastor Sosa, Kuwela o Kalog, di ba? So nakangiti, laging may smile.
Kasi nga po mga kapatid, there is joy in serving Jesus. Yun yung reason bakit si Pastor Sosa hanggang ngayon ay nasa ministry. Kaya more than 30 years, I think mga 35 years, sabihin na natin sa pagiging Kristiyano, talagang hindi nag-backslide, tuloy-tuloy po yun. Maaari si Pastor Sosa ay mga nasa 38 years. 38 years na Kristiyano. So hindi ko alam kung kailan siya naligtas eh. Pero nagsimula ang gawain sa Lemery 1989. Yung mga kabataan pa dito, hindi pa yun pinapanganak. Wala pa mga yan ng panahong iyon. So, ganun na po katanda rin ang gawain sa Lemery. So, ito pong salitang joy, kung inyo pong pag-aaralan sa Webster, napakalalim po nito, napakaraming kahulugan. So, ang joy sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin pa nito, paradise. O, kung ito yung paradise sa buhay ng isang mananampalataya, so ibig sabihin ng ministry, ito yung paradise sa mga alagad, ito yung paradise sa mga mananampalataya, kung bakit sila'y talagang hindi umalis sa ministry, kung bakit ang mga mananampalataya noon ay talagang addicted in the ministry. Sapagkat ito ang paraiso sa kanila. Hindi yung mga magagandang tanawin. Hindi, sabihin na natin, kung meron ng SM, kung meron ng mga mall, mga beach, mga hotel, ay hindi nila yung pupuntahan. Sapagkat ang paradise sa kanila ay ang ministry ng Diyos. Ito yung kanilang paraiso. So yun po ang ibig sabihin ng salitang joy, paradise. And then ang ibig sabihin pa ng joy ay comfort. So kapag nasa ministry sila, nasa gawain ng Diyos, nasa pagsamba sila, nasa prayer meeting sila, nasa pagbabasa sila ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, ito ang kanilang comfort. Kaya talagang mga kapatid, mga minamahal, ito yung kanilang kagalakan ang makinig ng salita ng Diyos. So dito, maaaring masakit minsan ang preaching, masakit minsan ang salita ng Diyos, pero ganun pa nga, ito yung comfort po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So magalak tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Marami mang pagsubok, marami mang problema, pero ang mga alagad noon, sila'y nananatiling mayroong kagalakan na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo man kasama dito ang iyong boyfriend, hindi mo man kasama dito ang iyong girlfriend, dapat lagi kang masaya. Hindi mo man kasama dito, maaaring kalungkutan talaga ang hindi makakasama mga mahal sa buhay. Pero magalak po tayo na tayo po ay ligtas at nasa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, ang joy pa, ang ibig sabihin po ng salitang joy ay triumph. So kapag nagtagumpay ka, talagang masaya. Diba? Sinagot ka, nagtitiligawan mo. Eh di ka tagumpay yun. Diba? So yung mayroon ka nakikita ang pag-asa, din Kalparyo eh. Grabe naman si Kuya Luis eh. Agad naman ni Kalparyo eh. So kasama yan. Okay. So mga kapatid, tinan po natin ang James chapter 1 verse 25. Sabi po dito sa James chapter 1 verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continued therein, he being not a forgetful hearers, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. So talagang pagpapalain ang tao nagiging tagatupad ng salita ng Diyos. Pagpapalain ang taong hindi lumilingot sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya huwag tayong magsawa na mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Huwag tayong mapagod na ito'y i-apply natin sa ating buhay, may nakakakita man o wala. So tayo po'y maging tagatupad ng salita ng Diyos sapagkat
tayo po ay kita ng Diyos sa lahat ng oras. Acts chapter 2. Tingnan niyo po ang inyong Bible sa Acts chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So kasi nga po, ito po yung joy, ito po yung paradise, ito po ang kanilang comfort, ito ang tagumpay ng mga mananampalataya nung una. So sabi po dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Kaya, ang isa talagang Kristiyan may kagalakan sa Panginoon, nagpapatuloy po yan. Tinutupad ang salita ng Diyos kahit may problema o pagsubok. So, being doers of the word, it is a perpetual performance. Walang hanggang pagtupad, paggawa natin ng kalooban ng Diyos. Kasi wala nga pong sinabi sa Bible na after 1 year ay tumigil ka na. Walang sinabi sa Bible na kapag may problema ka, ay tumigil ka na. Wala. Walang sinabi sa Bible na kapag may pagsubok ka, ay tumigil ka na. So it is a perpetual performance. Last mga kapatid, mga minamahal, verse 22 ng James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only. It is a proclamation of our faith and love to the Lord our God. Ito ang kapahayagan ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ito yung patunay. Kung ikaw ay talagang sumasampalataya, tunay ka bang sumasampalataya? So yung pananampalataya natin ay talagang magbubunga ito ng gawa. So ito po ay proclamations of our faith and love to the Lord our God. Kaya nga po sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So kung ikaw ay tunay na tumanggap na nampalataya kay Kristo, so maging bunga ng ating pananampalataya, kaligtasan, ay yung pagpapago sa ating buhay, paggawa ng mabuti. Kaya kung tayo po'y dating magagalitin, dati tayong nagpapadala sa ating galit, sa ating puot. So malino sinabi dito sa Bible na yung puot for wrath worketh the unrighteousness. So saan ba yun? Binasa natin kanina. Sa verse 20. So for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So wala talagang ibubungang maganda ang ating galit o yung ating puot. So ito po ay gumagawa ng hindi katuwiran ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, it is a proclamation of our faith and love to God. John 14:15, if ye love me, keep my commandments. Kaya sa nagmamahal, kapag talagang mahal, di ba, hindi iniiwan. Kapag mahal ay talagang sinusunod, hindi sinasaktan. Kaya kung mahal natin ang Diyos, ang ating Panginoon, ay huwag natin siyang sasaktan. Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. And then verse 21. Iisa-isahin po natin ang mga talata. Verse 21, tingnan niyo po. He that had my commandments ang mayroon ng aking mga utos and keepeth them, at ito'y tinutupad, iniingatan, ginagawa. He it is that loveth me. Sa pagmamahalan ng mag-asawa, kahit marunong may pagsubok, di ba, hindi nag-iiwanan. So hindi, kaya nga talaga mayroon silang sumpaan o sila sumagot ng I do. Minsan po nang sinabi sa inyo, anong ibig sabihin ng I do? So, in despite of, acronym po yun. Diba? Kaya talagang tilted to us part. So, ganun din po sa ating Diyos na talagang I do in despite of. Nasa kabila ng kalusugan or karamdaman, sa kabila ng kaginhawahan o kahirapan. So, mamahalin ng Diyos, susundin ng Diyos sa mag-asawa, hindi talaga mag-iiwanan.
Kaya talagang ito po, sinabi dito, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Verse 23, Jesus answered and said unto him, If a man love me, kung ako ay iniibig ng isang tao or ng tao, he will keep my words, tutuparin niya, gagawin niya ang aking mga utos o ang aking salita, and my Father will love him, at siya'y iibigin ng aking Ama, and we will come unto him, kami ay isa sa kanya, and make our abode with him. Na siya'y aming gagawing tahanan. Verse 24, He that loveth me not, ang hindi umiibig sa akin, keepeth not my commandments, ay hindi talaga tumutupad, sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, anuman ang ating pagdaanan sa ating buhay, kung tayo ay tunay na sumasampalataya, tunay na umiibig sa Diyos, tayo po'y magpapatuloy sa Kanya pong gawain. Sapagkat ang bungang, sabi pa nga po ng Bible sa 1 John chapter 5 verse 3, For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ang utos ng Diyos ay hindi mabigat, hindi mahirap sundin. Kaya, ang bunga ng ating pong pag-ibig sa Diyos, pananampalataya, yun nga po perpetual performance. Kung tayo tunay na sumasampalataya sa Diyos kay Kristo at nagmamahal sa Diyos sa Panginoong Hesus, tayo ay susunod ng walang hanggan. Perpetual performance. At ang bunga pa nga po nito, sabi po sa James chapter 1, verse 3 and 4, tingnan niyo po yung Bible. James chapter 1, verse 3 and 4, Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. So, ang bunga po nito ay pagtitiis. I-search nyo po ang isang awitin na Give Them All. Napakaganda ng awitin yon, na hindi po ipinangako sa atin yung smooth sailing na paglalakbay sa mundong ito. Na hindi sinabi sa atin ng Panginoon na walang ulan. Hindi sinabi sa atin ng Panginoon na walang bagyo. Hindi sinabi ng Panginoon na talagang puro liwanag lamang ang magiging buhay natin sa mundo ito. Ganun pa man ang sabi ng awitin, kung hindi ako nagkakamali, ay talagang sabi doon, ibigin natin sa Panginoon. Give them all to Jesus. Ano nga yung lyrics nun? Shattered dreams, wounded hearts, yan. Broken toys. Kung puso mo man ay tutuan, give them all. At talagang ang pangako sa atin, tayo kanyang sasamahan. Ang pangako sa atin, tayo bibigyan ng tagumpay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang bunga, resulta ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay perpetual performance, patience, and then verse 19 to 21, ang bunga po nito sa James chapter 1 verse 19, Wherefore, my beloved brethren, let every man swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So tayo po ay maging mabagal sa pagkagalit o pagkapuot. Sa pagsasalita natin, tayo po ay mag-isip-isip muna bago tayo magsalita. Kung ang ating mga sasabihin o bibitawang salita ay hindi makasasakit o hindi makasisira sa ating kapatid. Kasi sa ibang tao, normal ang manira ng buhay na may buhay. Di ba? So huwag tayong maninira ng ating kapwa. Slow to speak, slow to wrath. Then verse 20, sabi po dito, For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ang puot ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya huwag padadala sa galit. Huwag padadala sa emotion. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul.
So ang bunga po nito, purification. Kung tayo tunay na sumasampalataya at nagmamahal sa Diyos, mabubuhay tayo na may kabanalan. Lilinisin natin yung ating buhay, lalayo tayo sa anumang uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagtupad ng salita ng Diyos, talagang it is a privilege. So bumabalik lang tayo doon sa mga puntos. Binalikan natin yung point number 2, perpetual performance. And then binalikan natin yung point number 1, na talagang ito po ay pribilehiyo. Kaya sa pagtatapos mga kapatid, mga minamahal, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. John 15 verse 7. At tapos na po tayo. John 15 verse 7. Buksan ang inyong Bible sa John 15 verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and tama ba? It shall be done unto you. Kaya mga kapatid, may problema man, may pagsubok man tayo, maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos, manatili tayo sa kalooban ng Diyos, stay God's will, at talagang sinabi po ng Panginoong Hesus, siya po ang nagsalita po dito sa verse 7, from beginning verse 1 up to full chapter, siya po nagsalita po dito hanggang verse 27. So, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang mangyayari sa buhay natin kung tayo ay titigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay hindi na maglilingkod, hindi na tayo papagamit, tayo po ang talo. So kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin, nag-i-encourage sa atin, tayo ay magpatuloy. Maging tagatupad ng salita ng Diyos. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan na ginawa sa aming pong mga buhay. Tunay na isang napakalaking pagpapala kung kami po ay patuloy na magiging tagatupad ng inyong pong banal na salita. Sapagkat napakaganda ng inyong pong pangako sa amin na anuman ang aming hilingin sa iyo, ito po ay inyong pong gagawin, tutuparin sa amin o ipagkakaloob sa amin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, anuman ang ating mga problemang pinagdadaanan, casting all your care upon Him, for He carried for you. Give them all. Ibigay natin sa Panginoon. At ang Panginoon ang siyang tutulong at gagabay sa atin, magbibigay sa atin. Maaaring mayroong dahilan para sumuko, pero ganun pa man, sinabi ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ which strengthens me. Asahan natin sa bawat pagsubok, bawat problema, ang biyaya ng Panginoon ay sapat, na tayo'y patuloy na bibigyan ng kalakasan upang ang lahat ng ito ay ating mapagtagumpayan. Salamat, aming Diyos, sa iyong banal na salita. Umaasa at nananampalataya, patuloy mo kung titigin ang panalangin ng bawat isa. Ibinabalik ko sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.